Home remedies tayo ngayon. Chamomile tea tayo. Mainit, masarap. Yan ang home remedy natin sa hilab ng tiyan. Hot water, hot tea. Pwede rin saging. Pangalawang saging ko na to. Usually po kasi, yung mga tinatopic ko, kung ano yung nararamdaman ko for the moment. Kung ano nararamdaman ko, yun ang tinatopic ko para mas tama. Okay? Alam ko lahat tayo siguro nakaka-experience ng hilab ng tiyan, di ba? Tawag dyan, abdominal colic. Yung nag-i-spasm, nagko-colic, minsan masakit, darating, mawawala, tapos mahangin ng tiyan. Parang mahangin, parang impacho, lumalaki ang tiyan, minsan nagtatae, minsan matigas ang dumi. Ngayon, marami pong possibilities to. Okay? Doon muna tayo sa hindi delikado. Total, 99% naman pag ganito ang sintomas, hindi delikado eh. So, doon muna tayo sa 99% na hindi delikado. Yun ang topic natin. Pwedeng mabilis ka kumain, kaya ka makabag. Pwedeng stress ka, dami mo iniisip, daming acid. Tulad ko, pwedeng meron kang irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome, pag matagalan to. Ilang buwan, ilang taon, makabag yung tiyan, masakit, minsan sa gabi mahapdi, minsan nagtatae, minsan matigas. Pwede kang may GERD, pero GERD kasi may asim yon. Pwedeng impacho rin. Pag nai-impacho, nahahangin din yung tiyan eh. O pwedeng salita ng salita, o baka meron ka nakakain, makakabag. So, pag ganito, abdominal colic yon. Meron tayong mga home remedies na ituturo ko sa inyo. Ito na nga pinakita ko sa inyo. Pero, syempre, para maging tama itong video natin, meron namang 1% na baka delikado. Kailangan ko kasi banggitin itong baka delikado kasi baka nanonood, nagkataon na meron siya nitong 1%, di ko nasabi. Ayoko naman kayo matakot, bihira lang to. So, ano tong 1% na delikadong masakit ang tiyan? May sintomas na namamayat masyado. Siyempre, pag namamayat, iisip ka ng cancer, bukol. Pag may sintomas na dumudugo ang dumi, or may dugo ang dumi, baka almoranas, baka colon cancer, ibang usapan yon. Suka ng suka. Pag suka ng suka, baka may intestinal obstruction, may ibang problema. May lagnat na mataas. Lagnat, baka food poisoning, baka may bacteria. At sa mga may edad, siyempre pag may edad, masakit ang tiyan, pwede constipated, pero mas mag-iisip tayo ng ibang sakit. So, yan lang naman ang mga possibilities na rarely. So, balik tayo sa mga problema natin, yung makabag. Like sa akin, itong irritable bowel ko, tagal na, 2001 pa nag-umpisa, 22 years na to. 22 years na to. So, ito treatment na. Number 1, gusto natin warm. Mainit. Pwedeng warm compress. Okay? Maglagay ka ng mainit sa tiyan o ginagawa ko, doble yung baro. Pwede. Pwede ka maglagay ng kumot. Sa gabi, pag matutulog, kumot sa tiyan. Sa tiyan lang. Mas warm, mas mainit, mas kalmado yung tiyan. Mas nare-relax. Okay? Pag nagsha-shower, pwede rin warm. Number 2, pwedeng gentle massage. Pwede rin minamassage yung tiyan. Huwag lang ididiin na madiin. Pwede lang yan. Paikot-ikot, walang masama. Kasi pag minamassage mo ang tiyan mo, syempre makabag siya eh. So pag ginagalaw mo, nare-relax, mamaya muscle pain lang pala siya. Minsan may muscle pain yan. Yung pag tulog mo nakatabingi, muscle pala, hindi pala bitukang problema yung muscle. Pwede rin yan, massage. At minsan nagagalaw din yung mga intestine, parang na-stimulate mo, mas mauutot ka. Pag nautot ka, laking ginhawa. Diba? Pag nakautot, malaking ginhawa. Or pag may nakain ka marami, either i-burp mo yan, dalawa lang yan. Either i-burp mo yung hangin, or iuutot mo yung hangin. Yung dalawa para makalabas yung hangin. Gentle massage. Number 3, tinuro ko nga, yan, tea. Okay, chamomile tea, ginger tea, peppermint tea, pwede, wag lang masyado matapang. Yung mga herbal natin na sa probinsya, mga dahon-dahon na nilalagay, okay na yon, itong mga herbal tea. Or warm water na lang, pwedeng warm water. Mas mainit na kaya mo, kalmado yung loob ng tiyan, kaya mainit din nilalagay natin.
Number 4, stay hydrated. Bukod sa chamomile tea, kailangan maraming tubig. Okay? Pag maraming tubig, malaking tulong. Maraming tubig, yung dumi mo, 'di ba? Ang dumi natin basa, 'di ba? So para mas malambot ang dumi, para hindi parang dumi ng kambing, kailangan maraming tubig. Maraming tubig, maraming fiber para hindi ka ma-constipate, hindi magtibi. Kaya yung drinking water talaga, sabi ko nga, 8 baso or 8 basong tubig or 8 basong fluid in a day, hinahabol ko talaga yan. Oras na dumilaw lang konti ang ihi ko, let's say, hindi pwede ganito kadilaw ihi nyo, sobra dilaw to. Pag ganito kadilaw, inumagan ng 1 basong tubig, 2 basong tubig. Pampabuhay yan. Okay? Number 4 yan. Number 5, tama ang posture. Okay, dapat nakaupo diretso. Tapos lakad-lakad. Pwede ang lakad-lakad. Makabaganti yan. Medyo masakit, ilakad-lakad mo. Kasi pag naglalakad ka, tinutulungan mo ng gravity. Yung kinain mo, mas matutunaw siya. Matutulungan mo yung tiyan mo, bagas naaalog siya mula sa stomach, papunta sa small intestine, papunta sa large intestine. Mas gagalaw yung bituka. Mas madudumi ka mamaya, mas malalabas yung hangin, mas hindi ka maiimpatyo, yung naipit na hindi matunaw-tunaw na kinain mong pork chop na matigas. 'Di ba? Mas matutunaw siya pag nilakad-lakad mo. Okay, sabi ko lakad-lakad, di ko naman sinabi mag-jogging. 'Di ba? Lakad lang, maganda 'yan, pampatunaw. Number 6, deep breathing exercise. 'Di ba? Pag masakit ang tiyan, minsan para ma-relax siya, hinga lang malalim sa ilong. Pigil, tapos exhale sa bibig, dahan-dahan. Anong purpose nito? Maraming oxygen sa katawan, pamparelax. Kasi yung mga irritable bowel, mga acid, stress-related yan. So pag nang-deep breathing ka, mas marerelax ka. Gaganda pa yung dami ng dugo sa katawan. Okay? Tataas pa nga pulse oximeter mo, yung oxygen sa dugo pag tuloy-tuloy deep breathing mo. Number 7, avoid trigger foods. Okay? May pagkain na nakakakabag, siguro, depende. Baka merong ibang gulay, pag nasobrahan mo, makakabag ka. Pag fiber, maganda fiber ng gulay, wag lang sosobrahan. Kasi sobrang fiber or sobrang brown rice na maraming fiber, minsan lalo kang magtatai ka rin. Yung mga junk foods, okay? Junk food, chichirya, puro mga chips, masakit din sa tiyan yan. Oo. Either mag-acid ka, yung mga spicy, mamantikang foods, napakahirap matunaw yan. Ang mamantika at mataba, kumain ka ng puro taba ng lechon kawali, matagal siya matunaw. Normally, yung kinain natin, within 4 hours, dapat wala na sa tiyan, napunta na sa duodenum, small intestine, para gumalaw na. Pero kung kumain ka ng mataba, high-fat foods, mas matagal ang galaw. Pag kumain ka lang ng gulay, kanin, di mamantika, mas mabilis ang galaw. Kaya kung mataba ang kinain mo, mas matagal sa tiyan, pwedeng mas masakit. Okay, trigger foods. Tapos sa pagkain din, number 7, itong tip natin, bukod sa iwas sa junk food, yung food timing din. Ayaw mo rin sobra daming kinain mo, tapos mamaya di ka kakain. Mas maganda, pa konti-konti, pero mas madalas. Okay, gusto pa ng tiyan natin, ito, kakaiba tiyan natin. Kung gusto nyo talaga mawala yung sakit ng tiyan, dapat, mahirap tong tip ko dapat pare-pareho ang kinakain, paulit-ulit, araw-araw. Sabi mo, ang corny naman, Dok. Yun talaga Ako, paulit-ulit ako kaning puti. Paulit-ulit ang palaya. Ang palaya ko siguro, baka 3 times, 4 times a week. Ang palaya, tapos konting karne, either may sinigang na bangus, o may giniling na pork konti. Yun lang. 'Di ba? Paulit-ulit, sanay ang tiyan ko, kilala yon, hindi siya magkukulo. Kasi pag kumain ka sa labas, kumain ka na bagong pagkain, di mo alam kung minsan may tiyan na talaga, irritable. Pag nakakain ng iba, kukulo siya. So, avoid trigger foods. At saka tamang food timing. Number 8, may trick din na matanggal yung hangin. Actually, na-experience ko to Nung isang beses, nag-LBM ako, ang daming hangin talaga nung nag-LBM ako.
ang ginawa ko, lying down. Higa muna. Pwede yung higa ka lang nakahiga, tapos yung dalawang paa mo, dalawang tuhod, tinataas, dito sa dibdib, iniipit ng tiyan. Pwede yon. Pero ang ginagawa ko noon, higa lang ako flat sa kama, siguro 2 minutes, di kabag yan, di ba? Tapos itagilid lang ako ng one side, tagilid ka one side, o, di ba? Mga 1 minute. Tapos tagilid ka ulit ng kabilang side, 1 minute. Tapos dumapa pa ako ng mga 2 minutes. So kakaikot-ikot ko, alam mo naman yung small intestine natin, buhol-buhol yan eh, may mga hangin-hangin na yan. Dahil nga sa dami ng kabag. So, kakaikot-ikot ko, gagalaw yung hangin. Di ba? Parang may bubbles. Kunwari, may isang, ito, walang bubble. Let's say, may bubbles. Ikot-ikutin mo, yung hangin, gagalaw ng gagalaw. Mamaya, siguro after 15 minutes, magugulat ka, uutot ka na lang na uutot. Malalabas mo yung hangin kasi nagalaw-galaw mo yung tiyan mo. Yan ang purpose ng paglalakad. Yan ang purpose ng abdominal massage. Yan din purpose ng higa, kaliwa, kanan, malabas yung hangin. Kasi yung kabag ang nakakasakit sa tiyan. Number 9, may mga tableta iniinom sa kabag, itong mga Simeticone, over the counter to. Pwede naman to, pero kung masakit talaga, may tulong konti. Pero yung tinuro ko, pwede na yun eh. Pwede naman natural na matanggal yung hangin. Number 10, pwede rin stretching. Okay? Yoga, stretching, yung mga pose natin. Sabihin, konting exercise, konting stretching, mabawasan yung pain, mawala rin yung colic. Number 11, rest and relaxation. Yan, bawas stress. Ang utak kasi, pati yan, very connected yan. Let's say, meron kayong speech sa school, magre-report kayo. Ano mararamdaman nyo, di ba? Sakit ng tiyan nyo, hindi kayo makakain, parang matatai ka, di ba? Tapos sasakit butterflies in your stomach. Paano kasi na-stress ka? Kaya pag kalmado yung utak mo, mas walang acid. Okay? Mas relax ka, hindi siya acid, hindi siya kukulo, mas maganda digestion mo. Kaya nga sabi nga nila, mindful eating. Pag kumakain, yun lang. Huwag yung kumakain ka, may kausap mo amo mo. Ay, hindi po pwede yun. O meron kang stressful na ginagawa, meron kang ka-meeting online, tapos kumakain, mahirap yun. Hindi ka matutunawan. Kasi nga, either pag umaandar yung utak mo, mahirapan ng tiyan mo. Number 12, meron pa isang trick, baka pwede nyo rin to gamitin. Actually, itong mga trick natin na depende nga sa inyo kung ano yung effective para sa katawan ninyo. Hindi naman tao pare-pareho. Meron naman, karamihan naman, pag effective sa akin, effective din dapat sa'yo. Pero meron din tayong difference. Paano iba yung katawan ko, iba rin yung katawan mo. Number 12, pwede rin yung short fasting. Nung nabubuhay pa nanay ko, ito ginagawa niya. Pag masakit ang tiyan niya, impacho, hindi siya kakain. Hindi siya, kahit saging, ayaw niya, hindi siya kakain ng mga, siguro mga 8 hours. O pinapahinga niya. Minsan pwede rin yun. Rest the stomach, pahinga yun. Pero ako, mas gusto ko may laman konti lagi. Kahit kalahati nito, lagi may tubig para umaandar siya. So, that's another trick pwede nyo gawin. Tapos, syempre, merong mga bad signs na binabantayan natin. Yung tulad na sinabi ko, sobrang pagpapapayat, nilalagnat, nagsusuka, namumutla, may dugo sa dumi. Ayan mga yan, iba na kailangan na natin ng test, kailangan na natin magpakita sa doktor. Okay, so sana po nakatulong tong abdominal colic tips natin. Masakit ang tiyan. Mahirap talaga. Yan na naramdaman ko ngayon. Kaya yung mga may irritable bowel syndrome, wag lang kayo maiinis sa sakit nyo. Dati kasi nung bagong dating sa akin yung irritable bowel syndrome, inis na inis ka kasi stress ka, inis ka, kaya nagkakos ng irritable bowel, makulo ang tiyan. Tapos dahil makulo ang tiyan mo, lalo ka naiinis sa sarili mo. So pag ininis mo sarili mo, lalo kang kukulo, hindi ka makakatulog sa gabi. Hindi ka makakatulog sa gabi. Sa sakit ng tiyan, kala mo hinihiwa ang tiyan Isang ganun ang pakiramdam. So try nyo to para makatulong po. Pero sa akin, mas gusto ko may konting saging lagi, may konting laman kasi takot tayo ma-ulcer,
Takot din ako na laging walang laman ng tiyan, mamaya dumugo yan, maggumasgas. Kailangan may konting, gusto mo ng konting crackers, konting saging, konting laman, para at least hindi siya totally walang laman. Sana po nakatulong tong video. Comment po kayo kung meron pa kayong mga questions. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan.